singing. Kung maaari po tayo pong lahat ay mag-open po sa ating pong mga camera at panatilihin pong naka-off ang ating pong mga mic. Nang sa gayon kahit po sa online ay tayo rin po ay patuloy po na kakakitaan po at awitin po natin yung sa lupang mataas. Ang buhay ko'y bagyo, bawat araw isang daan. Dadalhin ko ang ikaw, Diyos sa langit ay iiba. Buhatin mo ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon natugla hanggang sa langit bumaba. Ayaw kong lagi may takot at alinlangan ang loob. Kung ang ibang ay tugtog, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon kung natugla hanggang sa langit bumaba. Ang aking tirahan itaas na sa libutan, kahit tukso pagsama, pag-asa ko'y di bubuwag. Buhatin mo ang pangako sa mataas, kaysa kahapon natugla hanggang sa langit bumaba. Ang karunungan ay nais ko na maabot hanggang dulo. Hindi magtuloy-tuloy hanggat di mapapag Kristo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon natugla hanggang sa langit bumaba. Salamat po sa atin pong inawit. Minsan pa po tayo pong umawit po. Dito naman po, awitin po natin yung Ang Aking Ama'y Nagbabantay. Bago po tayo dumako po sa ating pong pambungad na panalangin. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o ito, hindi ako matatakot, pagkat siya'y laging ako'y nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pag-ibig, abutin man ang kapwa.
Ang aasahan ko ay siya. Kung ang rosa kanya bitaw, mga ibon pinapagbayan, ilayo lang iingatan sa ako'y nagtitiwala sa kanya. Sa gitna ng pakikipagtaka, abutin man ang aasahan ko ay siya. Sa Diyos ako mananatili, pagkat kahit sakal ng bigati, manalo man kahit hindi, pag-ibig niya'y hindi ba ako'y nagtitiwala sa kanya. Sa gitna ng pakikipagtaka, abutin man ang kaluwang aasahan ay siya. Salamat po sa atin pong mga inawit po na mga papuring pag-aawitan po or awit po. At salamat din sa mga mensahe po nito. Bago po tayo magpatuloy po, maraming po po natin kay Brother Anthony na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mabiyayang gabi po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nagsama-sama po kami kahit via online po upang makapakinig po at makapag-aral ng inyong pong mga salita. Sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbabang humingi ng kapatawaran sa mga nakikita niyo pong mga karumhan po sa amin. Patawarin niyo po kami at linisin po sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At humingi po kami ng patnubay at katalinuhan po sa bawat isa, lalong-lalo po sa anak na inyo pong gagamitin sa pagtuturo ng inyo pong mga salita. Ingatan niyo po ang bawat isa po. Ang internet connection din po namin ay dinadalangin po namin sa inyo. At lalo tigit Ama, kung sino man po ang aabutan po ng mensahe po sa gabing ito na wala pa pong relasyon sa aming Panginoong Hesus, tulungan niyo po siya na makilala po ang aming Panginoong Hesus bilang kanya pong sariling tagapagligtas. Patnubayan niyo po kami. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat at ito po ay aming isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Brother Anthony. Patuloy po tayo na magbigay po ng papuring pag-aawitan po habang pong inaantabayanan po natin ng kapatid. Awitin po natin yung doon sa krus. Tunay dugo iligis ng hari nagpipig. Buhay may sadyang ng taong isip. Doon sa krus
aking katubusan, masaya ako kailanman. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahihirapan. Sa awang walang kapantay, pag-ibig ko na. Doon sa krus, iwanagay basta. At ang tingin kong puso'y naisa. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Ang puso ko'y hinugasan ng dugo niyang mahal. At sa kanya hinatod ang buong buhay. Doon sa krus, iwanagay na basta. At ang tigil kong puso'y naisa. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Salamat po, tunay po, dahil po sa kamatayan po ng ating pong Panginoong Hesus doon sa krus, tayo po ay naging masaya dahil po tinanggap po natin ang biyaya po ng kaligtasan. At isa pa pong awit, dahil po sa kaligtasan po na yon, hindi lamang po ang buhay po natin dito po meron pong kagalakan, kundi meron din po tayong pag-asa po sa langit. Kaya awitin po natin yung Mansion Over the Hilltop po. Palasyo sa kaitaasan. Paki-back po, Brother JM, parang nakita na po. Page 127. Sabay-sabay po tayo. Sing. Kahit ako ang naligtahan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay na kaharian. Itong lantan na di masisira doon sa langit na walang hanggan. At mag-isa pa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buwan na ito'y marira, ang kaulayan ay dusat sa langit, walang sarili.
may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng langit at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Pagkakawa alalayan ko pagkat sa lahat ng aking tulong pansamantala naglalakbay ito hanggang umabot sa pagkasyon ako na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng langit at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Salamat po sa ating pong mga inawit po. At ngayon po tayo naman po ay dadako na po sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral. Ihanda na po natin ang ating mga puso't isipan, ang ating pong mga Biblia. Ngayon po binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating Bible study. Naka-off po, Brother Wilson, yung pong mic. Magandang gabi po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon na ako po ay habol po agad sa ating pong Bible study. At tulad po ng nabanggit ni Brother John, tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po natin sa Aklat ng Pilipos. Nasa ikalawang kabanata na po tayo ng Aklat ng Pilipos. At ang chapter 2 po ay naglalaman po ng sulat ni Pablo sa patuloy po na paghihikayat niya sa mga taga-Pilipos na magkaisa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Although ito po ay nakabahagi ng tatlo, ay sisikapin ko po na ito po ay mapag-aralan natin ng ayon po dito sa outline ng chapter 2. Siguro unahin ko muna po yung unang 4 na bersikulo sapagkat mamaya po ay kung may panahon pa tayo ay tignan po natin kung matatalakay pa natin ang mga ilang talata dito po sa chapter 2. Basahin ko po muna bago tayo manalangin. Ang sabi po rito, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroon anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroon anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinaong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat
isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita at marahil po tayo po ay saglit na manalangin po. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinasasalamatan po sa gabing ito. Muli po ay binigyan mo kami ng pagkakataon na kami pong mga anak mo ay sama-sama po na mag-aral sa iyong mga salita. Bagamat kami po ay magkakahiwalay, ang aming pong panalangin naway pag-isahin mo ang aming pong mga kaisipan, ang aming mga puso, nang sa ganun po ay tunay po na ang bawat isa po sa amin ay mapagpala mula sa iyong mga salita. Sapagkat ang iyong mga salita ang siyang tumatanglaw sa aming pamumuhay bilang mga anak mo. At ang iyong mga salita ang siyang nagdadala ng kalakasan upang kami makibaka ng naayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po, Diyos, ang oras na ito. Pagpalain mo po ang mga kapatiran na naka-online sa oras na ito. Pagpalain mo rin po ang mga makakapanood pa ng mga bagay na ito na aming pag-aaralan. Ang lahat po ng ito ay aming pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Katulad po ng akin pong nabanggit sa kanina po, ang paksa po ng chapter 2 ay may kinalaman po sa paghihikayat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na sila po ay magkaisa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa chapter 1 po, nakita po natin na binigyan diin ni Pablo ang kahalagahan po ng magandang balita ng Ebanghelyo. At nakita po natin na ang pakikisama ng mga taga-Pilipos sa pagtataguyod at pagsusulong ng Ebanghelyo ay isang bagay na nagbibigay ng kagalakan kay Apostol Pablo sa kabila po ng kanyang kahirapan, sa kanyang nararanasan, sa kanyang pagkabilanggo. Bagamat ganun po ang kalagayan niya, ay siya po ay nagagalak. At dito po sa ating pinag-aralan o pag-aaralan ay mayroon pong sabihin na nating encouragement o paghihikayat, katulad ng sinabi ko, na sila'y magkaisa. Sabi nga po dito sa verse 2, sapagkat ang katotohanan ito ay nagdadala rin ng lubos na kagalakan, katuwaan. Sabi nga ni Pablo sa verse 2, yung pinaka-key verse natin sa 4 na versikulo po na ito, ay itong verse 2, sabi niya, lubusin ninyo ang aking katuwaan. Kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Kaya po, ang mga bagay po na ito ay katulad po ng aking nabanggit na si Apostol Pablo po ay inihikayat niya ang mga taga-Pilipos na magkaisa sa paglilingkod, no? United in service to Christ, no? Paul encouraged Philippian believers to become united in service in Christ. Sila'y magkaisa,
magbuklod ng kanilang buong pagkatao, kanilang kaluluwa, espiritu, puso at kaisipan. At nagbigay si Apostol Pablo ng tunay na sanhi ng pagkakaisa ay taglay nila bilang mga nakay Kristo. Kaya nga po sa English laging ginagamit yung if. Kung babasahin natin, sabi niya, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. Yung salita raw po, yung if na 4 na beses na binabanggit, no? Dito sa ating Diglot King James Version. Ito po ay ang daladalang kaisipan po nito ay yung salitang since o mula noon. Mula noon. Ang tinutukoy niya rito ang taglay ng mga tunay na nakay Kristo ay dahilan para makamtan nila ang pagkakaisa ng kanilang puso, ng kanilang kaisipan, ng kanilang kaluluwa at ng kanilang espiritu. Sapagkat taglay po nila ito. Mayroon siyang sinabi rito si Pablo na taglay ng mga tunay na Kristiyano. Dahil ito sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga sabi po rito sa verse 1, kaya kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo. If there be therefore any consolation in Christ. At ito po ay maganda na makita po natin. Sapagkat ito ang tunay na pinagmumulan. Dahil ito sa pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin, pagkatapos na marinig ang Ebanghelyo, sila'y sumampalataya. At mula nang sila'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay tinaglay nila ang bagay na ito. Una, ano po yun? Yung sinabi po ritong, if any comfort of love. Yung kaaliwan ng pag-ibig. Yung salitang comfort, paramotion, yung salitang love, ang ibig sabihin ay agape. Although hindi malinaw dito kung ano ang tinutukoy ni Pablo. Ang sabi po ng ilang mga tagapag-aral o nag-aaral sa Biblia, ang comfort of love na tinutukoy po ni Pablo na taglay-taglay ng mga Kristiyano sa Pilipos at ng lahat ng Kristiyano, ang sabi ay ito raw yung pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya, no? Yun yung John 3:16. Yun yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun din yung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8. No? But God commended His love toward us while we were yet sinners. Christ died for us. Pero hindi rin po natin maalis na maaaring ang tinutukoy ni Pablo na kaaliwan, yung comfort of love, no, ay bunga ng pagmamahalan ng mga mananampalataya, ng mga alagad ng ating Panginoon, ng mga Kristiyano bilang isang kalipunan ng mananampalataya. Na ang pag-ibig sa isa't isa ay nagdadala ng kaaliwan.
Although ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 1, 3 and 4, God is a God of all comfort. Siya yung talagang source. Siya yung talagang pinagmumulan noong kaaliwan. Subalit yung pag-ibig na napunla sa puso ng mga believer sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang pag-ibig na ito ay sapat, no? Para ang mga mananampalataya ay magkaroon ng pagkakaisa. Napakaganda po nito, no? Ang pag-ibig ang siyang tunay na pinagmumulan ng unity. Being united. At napakahalaga po na ang pag-ibig na yan ay lumago ng lumago. Actually, ang mga believers sa Thessalonians, sila rin po ay nagkaroon ng pagkakaisa sa pagsusulong ng ebanghelyo, dahil sa ang kanilang pag-ibig ay lumalago, lubha. Kaya nga po, sabi po roon sa unang Tesalonica, chapter 1, sabi po niya, na aming inaalalang walang patid, chapter 1, verse 3, 1 Thessalonians, na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi po, yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo kung paano ang aming ebanghelyo ay dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita dahil sa inyo. Verse 8, 7 to 8, ano pat kayo'y naging uliran ng lahat ng nananampalatayang nasa Macedonia at nga sa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala ng kailangang masabi pa ng anuman. Sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin kung paanong nangapasok kami sa inyo at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Lumalago ang pananampalataya, lumalago ang pag-ibig sa Diyos, sa kapatiran, at sa mga hindi mananampalataya. At ito ay taglay ng mga tunay na Kristiyano. At ang pag-ibig na ito ay nagdudulot ng tinatawag na kaaliwan, comfort, in spite of difficulties, in spite of, sabihin natin, pakikibaka, sapagkat ang pakikiisa sa paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, kung tayo po ay makikibahagi sa bagay na yan, yan po
maganda ay motivated by love. Yan po yung pinagmumulan ng unity o pagkakaisa ng mga mananampalataya, yung tayo ay pinagbubuklod ng pag-ibig ng Diyos at tayo ay nagkakaisa na isinusulong ang magandang balita sa iba't ibang kaparaanan. Kaya maganda po ito. Kaya sabi niya, ito ang isa sa mga taglay ng mga taga-Pilipos, taglay ng mga tunay na Kristiyano, sapagkat ito ang pinagmumulan ng tinatawag na unity. Yung involvement, yung pakikibahagi. Kaya pangalawa po, bukod po doon sa comfort of love, ang sabi niya yung fellowship of the Spirit. Kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, yung word na fellowship of the Spirit, yung koinonia, na ang ibig sabihin, ang bawat Kristiyano ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ang siyang ipinangako ng ating Panginoon mula sa kanyang mga alagad noong una pa man, na papatnubay, gagabay, magiging kapangyarihan sa bawat nagtataglay ng Espiritu Santo. At yan ang isang bagay na nagbubunga rin ng pag-ibig sa puso ng mananampalataya. Pero ang sabi nga sa Gawa Kapitulo 5, pero tumingin po tayo ng mga ilang talata. Gawa Kapitulo 5, dito po sa chapter 5, verse 32. Ang sabi po rito, sabi po, at kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Ang ibig po sabihin nagsisitalima, ang tinutukoy po rito ay yung pagsampalataya. Ang sabi sa English, and we are His witness of these things. And so is also the Holy Ghost, whom God had given to them that obey Him. Actually, yung obey Him po rito, ito po yung command ng Panginoon, yung Great Commission. Trabaho po ng Espiritu Santo ng Diyos na taglay ng mga Kristiyano na ipinagkaloob ng Panginoon bilang gabay, lakas, kapangyarihan. Para saan po? Para po makabahagi tayo sa gawain ng Panginoon. At yan po ay ang tayo ay makiisa ng pag-iisip, ng kaisipan, upang makabahagi tayo, mag-involve tayo sa gawain ng Panginoon. Gawa po ng Holy Spirit yon. Ang Holy Spirit po ang siyang gumagawa sa buhay natin. Kaya isang bagay po yon na yung nagdi-destroy ng pakikisama ng isang Kristiyano sa pakikiisa sa
pagtataguyod ng ebanghelyo, no, ay carnality. Tandaan natin, yung carnality is isang dahilan bakit ang isang Kristiyano ay hindi siya sumusunod o hindi po siya nakakabahagi. At dito sa pagkakataong ito, pinapaalala ni Apostol Pablo na ang bawat, yun nga, yung salitang if, since, mula noong tinanggap natin ang Panginoon, mula noong tayo sumampalataya sa Panginoon, nanaan sa atin ang pag-ibig ng Diyos, yung agape love, nanaan sa atin ang Espiritu ng Diyos na siyang kapangyarihan, nagbibigay ng karunungan, gumagawa sa atin buhay upang tayo ay magkaisa ng ating pag-iisip, magkaisa ng ating layunin, purpose, magkaisa tayo. At yung sumisira nito, yung carnality. Kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi nag-i-involve sa o nakikiisa sa gawain ng Panginoon. In many aspect of evangelism. Dahil natatalo. Sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Galacia, huwag mong paglaanan ng bunga ng laman nang sa ganon ay ang Espiritu Santo ang siyang manguna. Kaya doon sa Galacia, chapter 4, verse 6, ganito po ang ating mababasa. Galacia chapter 4, verse 6. At sapagkat kayo'y mga anak, at sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. No? Ang point natin dito, yung pananahan ng Espiritu Santo sa atin. Hindi lamang siya nagbibigay ng kapangyarihan. Ito rin yung umuudyok sa atin, sa ating kaugnayan sa Diyos. Nagbibigay ng katiyakan, garantiya na siya'y nasa atin at lalo tigit. Siya'y gumagawa sa buhay ng mga believer. Nang sa ganon ay siya ay sumunod, makiisa sa gawain ng Panginoon o sa paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pag-ebanghelyo. Kaya, number 1, yung pag-ibig. Ito yung mga source o yung mga nagdadala sa isang lokal na iglesia para sila'y magkaisa, being united in service to Christ through sa pamamagitan ng paghayo at pagdadala ng magandang balita ng ebanghelyo sa mga tao. At ito ang nagdadala sa ating pagkakaisa, yung comfort of love. Second, yung participation in the Spirit. Yung nakakabahagi tayo sa Espiritu. Kaya, pangatlo po ay ito pong sinasabi rito. Ang sabi rito, yung pangatlo, ito po yung sabi niya,
kung mayroong anumang mahinaong awa at habag. If any bowels and mercies. Yung ibig sabihin po nito, actually, yung salitang bowels, parang ito po ay deep affection. Yung malalim na nanggagaling sa kaibuturan ng puso, yung pagkahabag, pagkaawa. Yun po yung sinasabi rito, yung mahinaong awa at habag. Yung malalim na pagmamahal. No? Actually, dito po sa chapter 1 din, verse 8 ay binanggit din ni Pablo itong mahinaong habag ni Kristo Jesus. Sabi niya, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinaong habag ni Kristo Jesus. Ang tinutukoy dito ni Pablo, ang kahabagan ni Kristo Jesus ay tinataglay din ng isang tunay na Kristiyano. Although yung salitang pong habag, no, mercy o compassion, ito rin po yung salitang ginamit doon sa Matthew chapter 9 verse 36 tungkol po doon sa mga sheep without shepherd. Doon sa Matthew chapter 9 verse 36, nang makita ng Panginoong Yesus yung maraming mga tao, ang sabi niya, datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Sapagkat nakikita ng Panginoon yung kaihinatnan ng mga tao na walang pastol. Ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, ang kahabagang ito, ang mahinaong habag ng Panginoon na ito, ay taglay ng mga Kristiyano. Sapagkat tayo rin, alam po natin bilang mga mananampalataya kung ano ang kahihinatnan ng isang tao na wala sa Panginoong Jesucristo. Naghihintay sa taong ito ang walang hanggang kaparusahan na iginawad na ng Panginoon sa taong makasalanan. Subalit, salamat, alam din ng Panginoon kung ano ang gagawin niya upang ang mga tupang ito ay maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. At bilang mga Kristiyano, naranasan natin yan. Ang habag, ang mahinaong habag ng Panginoon ay naranasan natin. Although ginamit yung bowels and mercy, ibig sabihin nun yung malalim na pagkaawa, yung totoong pagkaawa. At ang kahabagan na ito na naranasan natin na taglay ng mga Kristiyano, ito rin ang siyang nagdadala upang ang mga Kristiyano o ang isang iglesia ay magkaisa sa pagtataguyod ng magandang balita. Pag-ibig, ang kapangyarihan ng Espiritu, ang pakikisama ng Espiritu, at ang mahinaong awa at habag mula sa Panginoon. Pero pagka tayo po ay hindi natin nakita ang
kahihinatnan na ito ng mga unbeliever. Magiging complacent lang ang isang Kristiyano. Bakit? Sapagkat hindi niya itinutuon doon sa tunay na kalalagayan ng isang taong makasalanan. Kaya mahalaga na itong compassion ay ito rin yung para tayo ay makiisa. Being unite, mga kapatid. Maganda na tayo po'y magtulong-tulong, magkaisa, na ipalaganap ang magandang balita. Sapagkat tunay na kalunos-lunos po ang sasapitin ng mga tao na wala po sa ating Panginoon. At ito pong magagandang qualities na ito na taglay ng mga tunay na Kristiyano, yung pag-ibig, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, yung pagkahabag. Ito pong lahat ng ito ay taglay, yung mga good qualities na ito, kapag ka ito po'y nasa isang iglesia, nakikita sa loob ng iglesia. Ang sabi rito, ito po ay nagdadala ng tinatawag na joy, lubos na kagalakan. Ang sabi po rito, yung beautiful qualities no, na nag-exist sa Pilipos, it brings complete joy. Fulfill you my joy, sabi po ni, that you be like-minded, having the same love, being one accord of one mind. Yung good qualities na ito, it brings joy. At hindi lang yung joy na alam natin yung kagalakan na ito. Ito yung joy noong ating communion. Yung ating union and communion with Christ. Yung ating pakikiisa kay Jesus at sa ating pagkakaisa. At yung ating pagsamba, yung ating pagpupuri, ito yung nagbibigay ng galak sapagkat tayo'y nagkakaisa sa pagtataguyod, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo dahil sa pag-ibig na taglay natin, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu at dahil sa ating kahabagan, tayong lahat ay nakikibahagi, nakikiisa. We are united. Kaya po, ito pong biblical love overcome division and disunity. Kapag tayo may pag-ibig sa Panginoon, sa isa't isa, sa mga kaluluwa, na-overcome natin yung division, yung pagkabahabahagi, at yung kawalan ng unity. Subalit pagka ito'y lumalago, at tayo nakikiisa, lalong lumalaganap, natatanyag, nababansag sa iba't ibang dako ang magandang balita, ang Ebanghelyo. At sa pamamagitan niyan, may mga naliligtas na siyang lubos na nagbibigay luwalhati, galak sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng Bible,
sa bawat isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Kanya. Libo-libong anghel ang nagsasaya doon sa langit. What more ang ating Panginoon? Kaya, ang sabi doon sa Romans chapter 12, verse 10. Romans chapter 12, verse 10. Ito, basahin ko na lang yung kay Renmark. Romans chapter 12, verse 10, sabi niya, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. At yan din po ang sinabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Tingnan po natin, no? Yung akala, yung plan, purpose. Kapag ang tatlong bagay na ito ay siyang nagmamanifesto sa buhay ng isang Kristiyano, lahat ito, yung pagpaplano, yung magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala, even yung ating magiging plan and purpose ay nakasentro doon sa pakikibahagi natin, pakikiisa natin para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya po yung word na same mind, sabi po rito, no? One mind. One accord. Yung same mind. Ang ibig sabihin nito, yung one mind, ibig sabihin nito, ito yung kaisipan ni Kristo. At taglay ng bawat Kristiyano po yan. Ang kaisipan ni Kristo, ang sabi po sa unang Korinto, tignan po natin. Unang Korinto, chapter 2. Sabi sa verse 15 to 16, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sino man. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Yung one mind po ay ito po yung same mind. Ibig sabihin, we are united in spirit. Ang ibig sabihin po nito, yung one accord, one mind, no? Same love. Ang ibig sabihin nito, yung parang harmony siya, harmonious. Kung baga po sa tugtugin ay magkakatono po, no? Harmony siya. Hindi yung sumisintonado siya. At dahil po rito, dahil nagkakaisang espiritu, nagkakaisa ng kaisipan, nagkakaroon ng harmony, nagkakaroon nito ng isang purpose. Ibig sabihin, same views. Parang nagkakaisa tayo ng pananaw, ng conviction. At napakalaga po noon. At paano po mangyayari yan? Dito sa 3 and 4, hindi po tayo kailangan maging
self-centered. Dapat ang atin po ay other-centered, not self-centered. Iwasan po natin yung mga tinatawag na self-ambition. Kaya nga sabi po rito sa verse 3 and 4, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ilagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Actually, dito po sa English sabi niya, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. At napakalaga po nito. Ang ibig sabihin po nito na huwag tayong nakasentro sa sarili natin. Kung ano yung papakinabangin natin. It means we are ready. Pagka isinialang-alang natin yung iba, iniuuna natin yung iba, ang kabaligtaran nito ay yung inuuna natin yung sarili natin. Ito ang umahad lang doon sa pakikiisa to become united in serving Christ. Subalit kung matututo tayong unahin ng iba, yun ang ibig sabihin po rito. Kumbaga, kung dadalhin natin sa financial, kung meron ako, bago ko gamitin sa sarili ko, bago unahin ko yung sarili ko, yung kasiyahan ko, ilalaan ko muna para sa iba. Ilalaan ko muna para sa pag-iibanghelyo. Yun ang ibig sabihin ni Pablo rito. Sapagkat kung self-centered tayo, hindi tayo makakabahagi. Yung time mo, maaaring yung time mo ay ginugugol mo para sa iyong sarili. Yung gift mo, yung mga blessing mo. Subalit kapag ka yung tayo ay natuto na unahin ang iba, yun ang pakikibahagi. Yun yung umaayon ka sa patnubay ng Espiritu. Avoid self-ambition. Iwasan po natin yon. Ano po yung ambisyon? Yung mga pangarap. Pagka yun yung gusto kong marating to, gusto kong gawin ito, gusto kong magkaroon nito, kung minsan yun yung umahad lang. Actually, dito sa verse 17 ng Philippians 1:17, ito yung mga self-centered preacher. Sabi niya, datapot itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalan ako ng kapigatian sa aking mga tanikala. Meron silang motibo. Kaya yung dapat tayo ay maging other-centered, not self-centered. Number 1, avoid self-ambition. Number 2, avoid yung pagiging proud. Yung sinasabi rito, sabi niya, yung pagpapalalo, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, strife or vain glory. Ang ibig po sabihin nito, yung
wala ka naman nagawa, wala ka naman wala ka namang naiambag, wala ka namang naitulong, pero ang tingin mo sa sarili mo ay napakalaki ng iyong partisipasyon. Yun yung vainglory, yun yung pagpapalalo. Wala namang resulta, pero ang tingin mo ay malaki yung iyong ambag. Ito yung dapat nating mai-avoid. Sabi nga, yung proud, yung feeling mo, proud ka. Pero sabi nga, proud feeling about oneself that is not deserved. Wala ka naman nagawa. Hindi mo nga alam, baka naging pabigat ka pa. Imbis na makatulong ka. Pero, very proud ka. Yun yung dapat ma-avoid. Sabi nga po sa Romans chapter 12, yung kaninang binasa natin. Siguro dagdagan natin yan, Romans 12. Brother, Romans 12. Doon sa verse 3 muna. Sabi po ron, sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na sa akin ibinigay sa bawat tao sa inyo, huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kainahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Tapos doon sa verse 10, ang sabi niya doon sa verse 10 ng Romans 12, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Verse 16, ang sabi po rito, mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Ang tinutukoy dito ay itong ating pinag-aaralan. Itong ating mga katotohanan na dapat na iwaglit. At yan yung self-centered. Yung hindi mo magamit yung para sa iyo, para sa iba. Hindi mo maibigay yung panahon mo para sa iba. Ang tawag doon, self-centered. Bakit? Dahil meron kang self-ambition. Kung minsan, yung konting nagagawa mo ay very proud ka. At dito ay binanggit din dito sa ating pinag-aaralan yung word na humility, no? Napakaganda ng description ng humility. Regards one another important than himself. Yun yung humility. Ang humility, ang pagpapakumbaba ay ang ipinaglilingkod ang iyong sarili para sa iba. Ang tunay na pagpapakumbaba, yung description ng pagpapakumbaba ay yung pinaglilingkod mo. Yung anumang bagay na nasa sa iyo para sa iba. Kapag ka hindi mo magawa yan, you are proud. Ito yung kabaligtaran ng humility. Ang tunay na pagpapakumbaba ay yung nakahanda kang maglingkod. Gusto mong ipaglingkod ang iyong sarili
ang mga bagay na nasa sa iyo para sa iba. Kaya nga dito sa verse 4, sabi niya, huwag tignan ng bawat isa, chapter 2 ng Pilipos, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili. Kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Yung concern ka doon sa interest of others at hindi para sa iyong sarili, yun yung concern mo. Kaya nga po, dito po sa ating pinag-aaralan, napakaalaga po ang pinaka-conclusion natin. Nakita po natin na taglay ng bawat Kristiyano ang sanhi para tayo'y magkaisa sa pakikibahagi, pagpapalaganap, pagtulong, pakikiisa sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo na siyang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Although kasama dyan yung equipping, yung ginagamit natin, yung ating mga gift para sa Panginoon. Yung mga gift na tinanggap natin, ginagamit natin sa Panginoon. At nakita natin na mangyayari lamang ito. Ang umahad lang para hindi makamit ng isang iglesia o ng bawat individual ang pakikiisa at pakikibahagi sa Ebanghelyo ay kapag ka yung self-centered ka. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kayang ibigay, ipaglingkod ang iyong sarili, ang iyong kung ano man meron ka para sa iba. At kung babasahin natin yung chapter 2 verse 5 hanggang sa huli na, ay nagbigay si Paul ng example, tatlong example kung paano yung excellent example noong buhay na nakasentro para sa iba, no? Ang Panginoong Hesus doon sa chapter 2 verse 5 hanggang 11, si Timothy sa chapter 2:19 to 22, si Epaphroditus sa chapter 2 25 to 30. Siguro next studies po natin, ito po yung tatalakayin natin. Una, nakita po natin sa pag-aaral natin, si Apostol Pablo, hinikayat po niya ang mga taga-Pilipos na magkaisa, being united. At in-encourage niya sila, hinikayat niya sila, pinaalala niya ang mga taglay ng mga tunay na Kristiyano. Ang pag-ibig, nagbibigay ng kaaliwan o yung tinatawag na comfort of love. Second, yung fellowship of the Spirit o yung ang Espiritu ay nasa atin. At pangatlo, yung malalim na pagkaawa. Yung nagdadala sa mga Kristiyano para sila'y makibahagi, makiisa sa pagsusulong, pakikibaka, pagpapalaganap ng magandang balita. At nakita natin na ang pumipigil dito ay yung tinatawag na self-centered. Subalit, kung matututo tayo na unahin natin yung iba, no, yung concern ng iba, matuto nating maipaglingkod yung ating sarili, maipaglingkod yung mga bagay na mayroon tayo sa iba. Ito yung tunay na pagpapakumbaba. At ito ang tunay na pagmamalasakit para sa iba. Hindi sa makasariling paraan. At nawa po ang mga ito ay magsilbing pagninilay-nilay sa ating sarili.
pagbubulay-bulay. Tunay na po ba na tayo'y nakikiisa? We are united in serving Christ sa pamamagitan po ng pagpapatibay ng kanyang iglesia at ganun din sa paghahayo at pagdadala ng magandang balita na siyang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po. Ang aming pong panalangin naway pag-isahin mo po ang aming mga damdamin, ang aming mga puso, aming mga kaisipan, aming mga espiritu upang kami po ay magkaisa sa pagsusulong, pagdidepensa, pagpapalaganap ng magandang balita na siyang tunay na nagdadala ng kalwalatian sa iyong harapan at kagalakan sa iyong harapan at sa aming kalipunan. Kaya dalangin po namin, O Diyos, naway ang mga salita mong ito ay gumawa at kumilos sa aming buhay upang masumpungan namin ang aming buhay na naglilingkod sa iyong banal na harapan. Na ang laman ng aming puso at isip ay hindi pansarili, kundi para sa iba. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko muna po sa ating MC. Salamat po sa Diyos at salamat po sa ating pong kapatid. Patuloy po, napakinggan po natin ang mensahe po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral po sa aklat po ng Pilipos. Ngayon po, katulad po ng ating pong ginagawa ay open na po tayo para po sa ating pong mga katanungan. Kung meron pong mga katanungan po regarding po sa ating pong napag-aralan, karagdagan po, or gusto po tayo na or reflection, ay maaari po tayo na makapagbigay na po ng or open na po ang ating pong question and sige po, siguro po samantalahin po natin yung oras po kung meron po tayong question. Maging po kung meron po sa mga po sa ating Facebook Live, double check ko din po nang sa gayon po ay pwede rin pong makapagtanong po yung pong mga nasa Facebook po. Okay po, meron po ba tayong question? Po, marahil yung silence po natin, ako po'y naniniwala na ang ating pong naging pag-aaral po ngayong gabi ay hindi lang naging malinaw po na napakinggan po natin, kundi nawa katulad po nung challenge po nung ating pong pag-aaral ay ito po ay makita po sa bawat tunay po na pananampalataya, kung paano po ang pag-ibig, kung paano po ang gawa po ng Espiritu ay magkaisa po tayo at affection po natin lalo na po sa lost soul at hindi po sa ating pong mga sarili. Salamat po at bilang ating pong pagwawakas, siguro hilingin po natin kay Brother Norman na pangwakasan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay
muli po na nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy po na pangunguna niyo po sa mga lumipas po mga sandali sa pag-aaral po ng ipong mga salita. Kung paanong ang pag-aaral po ng inyo pong mga salita, katulad po ng naging mensahe po sa gabi pong ito, ay mag-udyok po sa amin patungo po sa paglilingkod po sa inyo. At nawa, ang mga bagay po na taglay po namin, katulad po ng amin po mga napag-aralan, ay patuloy na makasumpungan niyo po kami na amin pong patuloy po na ipinaglilingkod po ang mga bagay po na ito. Makita po sa amin bilang mga mananampalataya, nakikiisa sa pagsulong po ng Ebanghelyo. At patuloy nawa ay kumilos po ang inyong pong banal na Espiritu sa buhay po namin, sapagkat po sa amin pong sarili pong mga kalakasan ay wala po kaming magagawa. At nakita po namin ang malaking hadlang po, pagiging self-centered po, upang hindi po na magampanan po at makita po sa amin po ang mga bagay po na itong paglilingkod po sa inyo. Tulungan niyo po kami, nawa ang bawat isa po sa amin ay tunay na masiyasat po ang aming pong motibo sa paglilingkod po sa inyo. At nawa ito pong mga bagay po na ito ay hindi lamang po namin po na narinig lamang po, at ito po ay maisabuhay po namin. Tulungan niyo po ang inyong pong iglesia, kami po mga magkakapatid, na magkaisa po sa paglilingkod po sa inyo, at patuloy nawa ay ang maitaas po sa lahat po ng aming pong ginagawa ang inyong pong bugtong na anak, at patuloy nawa sa aming puso ay makita po ang aming pong pagmamalasakit po sa inyo pong gawain, pag-ibig po sa inyo, pag-ibig po sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy din po na pagkakaloob niyo po ng karunungan po sa inyo pong ginamit na kapatid, at ang patuloy po namin dalangin, pagkalooban niyo pa po siya ng ibayong kalakasan upang patuloy niyo po siyang magamit po sa mga ministeryo po na ipinagkatiwala niyo po sa kanya. Maraming salamat po. Nawa, dalhin po namin ang kagalakan po ng pakikinig po, pakikibahagi po sa inyo pong gawain sa pag-aaral po ng mga salita. Magsilbi po namin po na ito'y maging kalakasan po namin sa araw-araw po sa paglilingkod po sa inyo. Ingatan niyo po kami sa gabi pong ito. Maraming salamat po, Ama. At ito pong lahat ay aming pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng inyong pong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Okay, good evening po sa ating lahat.